Dating airport manager ng Puerto Princesa International Airport ay pinagbabaril ng mga hinihinalang mga gun for hire sa Barangay San Pedro ng syudad nitong February 18, 2026. Ang biktima ay isang whistleblower tungkol sa mga nagaganap na korupsyon sa ahensya. Dinala pa ang biktima sa Ace Medical Center, ngunit binawian na ito ng buhay. Panoorin ang kwento ni Joanna Johnson Infante ng Puerto Princesa. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Ang biktima ay si Joanna V. Johnson Infante, 50 years old, acting airport manager sa Puerto Princesa International Airport at residente ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa. Ang mga sospek ay kinilala bilang si alias Siete at alias Rico. Hinihinalang mga gun for hire ang mga sospek at residente umano sa Lanao del Sur. Hindi pa sila pinapangalanan ng PNP dahil kasalukuyan pa itong iniimbestigahan. Dito ikot ang ating kwento. Si Joanna ay isang matalino, masipag at may paninindigan sa buhay. Ganyan na ganyan siya kung ilarawan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Bata pa lamang siya ay taglay na niya ang determinasyon at sipag sa pag-aaral, dahilan upang makapagtapos siya ng may kahangahangang academic records. Dahil sa kanyang kasipagan, dedikasyon at matibay na paninindigan, nagbukas ang maraming oportunidad para sa kanya. Isa sa mga pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay ay nang siya ay matanggap sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Bilang empleyado sa Puerto Princesa International Airport, ang ahensyang ito ay nangangasiwa sa kaligtasan at regulasyon ng civil aviation sa bansa. Bilang empleyado ng CAAP, buong puso niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. Alam niyang ang kanyang trabaho ay may malaking responsibilidad dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng mga manlalakbay at maayos na operasyon ng mga paliparan sa buong bansa. Sa bawat araw na siya ay pumapasok sa trabaho, dala niya ang hangaring makapaglingkod ng tapat at may integridad. Para kay Joanna, ang pagiging isang public servant ay hindi lamang trabaho, kundi isang misyon. Patuloy siyang nagsisikap na mapabuti ang kanyang kakayahan, matuto ng mga bagong kaalaman at magbigay ng positibong kontribusyon sa lipunan. Lumipas ang maraming taon, naging biyasa siya sa kanyang trabaho sa airport ng Puerto Princesa at dahil sa kanyang dedikasyon at malawak na kaalaman, itinalaga siya bilang acting manager ng airport noong taong 2025 at naging human resource manager naman nitong taong 2026. Naging maganda ang takbo ng buhay niya. Marami siya naging kaibigan sa ahensya at talagang masasabi niyang malayo na kanyang narating sa buhay. Ngunit hindi alam ni Joanna na ito na pala ang kanyang magiging huling lipad sa kanyang karera bilang public servant ng Puerto Princesa International Airport. Umaga ng February 18, 2026. Umalingaw-ngaw ang ilang putok di kalayuan sa may simbahan ng syudad. Dahil malapit lang ang police station, agad itong nirespondahan ng mga otoridad at dito, nakabulugta ang isang babae. May tama ng bala sa katawan at tila naghihingalo na ito. Agad itong dinala ng rescue team sa Ace Medical Center, ngunit sa kasamaang palad ay binawian ito ng buhay. Nakilala ang biktima na si Joanna Johnson Infante, 50 years old at nagtatrabaho bilang HR manager ng Puerto Princesa International Airport. Sa inisyal na investigasyon, may isang lalaki umano na naka-jacket at pinagbabaril ang biktima sa likod dahilan ng pagkamatay nito. Tumugma naman ito ayon sa nakalap na CCTV footage malapit sa pinangyarihan ng insidente. Na-recover ng PNP ang CCTV footage na ito kung saan may isang lalaki na naglakad sa likod ni Joanna, naka-jacket at binunot ang barel at pinaputukan ang biktima sa likod. Agad kumaripas ng takbo ang mga sospek dala ang bag ng biktima, sakay ng motorsiklo at driver nito. Hinala ng PNP na gun for hire ang mga sospek
at halatang pinagplanuhan ang pagpatay. Dahil sa insidenteng ito, bumuo ang PNP ng task force upang tutukan ang kasong ito. Ayon sa kapitan ng Barangay San Pedro, nagpa-blatter umano ang biktima noong January 30, 2026, bandang alas 9 ng umaga bago nangyari ang insidente, at ito ang nilalaman sa naturang blatter. Nagsadya po ako dito para ma-put into record ang mga nangyari sa akin. Ako po ay natatakot sa aking seguridad dahil sa galit sa akin ng aking immediate supervisor na si Naga Rascal. Sinabi niya sa mga nakausap niya na galit daw siya sa akin dahil siya raw ang pinagbibintangan ko na nagbasag sa salamin ng aking kotse na hindi naman totoo. I felt threatened as I recalled him saying before, yung mga kumakalaban sa akin madaling ipatumbayan sa Maynila. Lahat ng kumakalaban sa akin babarilin ko. Pointing under his table as he was allegedly keeping his 3 long firearms in his office. Pagbabarilin ko lahat kahit nakabullet vest pa yan ay tatamaan yan sa ulo. Though he was not referring to me when he said it, I now feared that he might do it to me since he's very vocal that he hates me much. He's also accusing me of being the one reporting to our central office about his wrongdoing in our office, which I am denying. Dahil dito, naging person of interest si Muhammad Nagas Rascal, ang area manager ng Puerto Princesa International Airport. Ayon kay Muhammad, wala umanong alitan sila ni Joanna at wala siyang kinalaman sa pagpatay nito. Samantala, ayon kay Police Captain Brian Rayoso, bukod sa 2 suspect na natamaan sa CCTV footage, kabilang din ang mga anggulong sinusuri ang posibleng koneksyon ng insidente sa trabaho ng biktima na maaaring may kaugnayan sa naganap ng pamamaslang. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, hawak na ng PNP ang mga iba't ibang video at salaysay ng mga kaanak at kaibigan ni Joanna at itinuturo dito kung sino ang mastermind kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Isinalaysay din ng PNP na 1 linggo bago naganap ang pamamaril ay may naobserbahan si Joanna na lalaking nakamotor at tila sinusubaybayan ng kanyang mga lakad. Nakunan pa niya ng video ang isang lalaki dala ang isang motor. Ito din ang lalaki na umaaligid sa kanyang bahay. Samantala, ayon naman sa isang batikan na TV personality na si Ramon Tulfo, tahasan itong pinost sa social media at sinabing kasamahan ni Joanna ang nagpapatay sa kanya at mga Muslim sa Lanao del Sur ang mga sospek. Pinatay si Joanna dahil sa nalalaman itong korupsyon sa ahensya. Ayon naman sa isang source ng PNP, nadiskubre umano ni Joanna ang ilang mga anomalya sa airport noong siya ay naging acting airport manager. Isinulat niya umano sa isang notebook ang mga ilang korupsyon na nagaganap sa ahensya. Kabilang na dito ang sinasabing 9.5 million project para sa repair ng mga fire trucks at tinatayang merong nakickback dito na 4 million pesos. Meron din daw mga ghost employees na tumatanggap ng sahod gayong hindi naman ito pumapasok sa ahensya. Dinokumento din niya ang mga nawawalang industrial pipes galing sa mga perimeter fence. Gabi-gabi niya itong dinokumento at iba pang mga anomalya na nagaganap sa ahensya. Tinatayang milyon-milyon ang nagaganap na korupsyon sa ahensya at nagawa ni Joanna na idokumento ito lahat. Naintindihan ni Joanna na ang hindi pagkakaintindihan sa trabaho ay kaya niyang palampasin. Ngunit ang ganitong klaseng malakiang korupsyon ay hindi niya kayang ipagsawalang kibo. Dito niya nadiskubre na hindi na siya pawang empleyado ng ahensya, kundi isang balakid laban sa korupsyon nilang ginagawa. Samantala, sa kalagitnaan ng investigasyon ng PNP, narilib sa posisyon si Muhammad Rascal at 2 pang kasamahan nito. Si Muhammad ay na-transfer sa Kaap, Maynila, samantalang ang 2 kasamahan nito ay nasa Iloilo Center. Ang pagkakatransfer ng mga person of interest ay umani ng samot-saring reaksyon sa social media. Bakit daw inalis sila na pwede naman silang makipagtulungan sa investigasyon upang mapadali ang kaso, ngunit inalis agad na tila may pinagtatakpan ng mga ito. February 24, 2026, bandang alas 7:15 ng gabi, napasakamay ng PNP ang isa sa mga sospek sa pagpatay kay Joanna
matapos kinasa ang isang joint operation ng PNP noong February 23, 2026. Naaresto ang isang suspect na si alias 7 sa Barangay San Miguel at na-recover ang ilang gamit at ang motorsiklo na hinihinalang ginamit sa krimen. Kasalukuyan namang tinutugis ang isa pang suspect at hindi pa binubunyag ng PNP ang mga pagkakakilanlan nito. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng PNP at pinoproseso ang kaso. Sa kabilang dako, naihatid na sa kanyang huling hantungan si Joanna Johnson Infante. Umaasa ang pamilyang Infante na sa pamamagitan ng mga natagpuang ebidensya ay unti-unting lilinaw ang kaso at matukoy hindi lamang ang mga direktang sangkot, kundi maging ang tinuturing utak sa pamamaslang. Manatiling nakatutok sa channel natin para malaman nyo ang update sa kasong ito. Naway makamit ng pamilya Infante ang hustisya na nararapat kay Joanna. Ito ay hindi lamang isang simpleng kwento ng krimen. Ito ay isang malalim at nakakagimbal na katotohanan na mayroong nangyayaring korupsyon sa loob mismo ng gobyerno at handa silang pumatay. Masunod lang ang kanilang plano. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!